Pansamantalang maranasan pa rin ang ating po mga kapuso dyan po sa extreme northern Luzon, yung pong amihan kung dito sa atin napakainit na ng panahon. Yan naman sa may bahagi ng Batanes ay kahit papano ay may amihan pa silang mararanasan. Kahapon na itala ng bayan ng Coron yung pinakamainit sa buong Pilipinas. Umabot sa 42 degrees Celsius mga kapuso. Yung pong heat index diyan po sa bayan ng Coron. At dito naman sa Puerto Princesa, tayo ay pumalo po sa 40 degrees Celsius. Samantala sa Maynila, naglalaro lang sa 36 to 38 degrees Celsius. Sa ating umabot ng 40 degrees Celsius dito po sa Puerto Princesa. At asahan pa rin ngayon, diyan po sa bayan po ng Coron, ang 42 degrees Celsius mga kapuso. Sabi nga ng Pag-asa, yung pong 42 na yon, yun pa ang mas mababa pa pag ikaw ay nasa karagatan. Lalo na doon po sa ating pong mga turista na maliligo. Dahil isa pa doon sa nagpapainit siyempre wala akong kahoy. Siyempre sa dagat yan Talagang matindi yung init. Plus yung init pa na singaw mula sa buhangin. Ganda umaga sa mga kapuso po natin. Diyan po sa bayan po ng Coron, ingat po kayo dyan. At syempre, dito rin po sa Puerto Princesa at sa iba pang bahagi po ng Palawan. Lalo na dun sa may mga iniindahong karamdaman. O di kaya doon po sa mga senior citizen natin, ingat dahil mainit na yung panahon. Kalaban dyan yung heat stroke. Lalo na dyan po sa bayan po ng Coron na ngayong araw. Ayun pa rin yung kanilang maranasan na heat index na aabot po sa 42 degrees Celsius. Ganda umaga sa inyo lahat, sa mga kapuso po natin na kabubukas pa lamang ng kanilang radyo. Nakabalik na yung pong 22 na mga mangingisda. Napadpad dyan sa bansang Malaysia mga kapuso na hinold po ng kanilang gobyerno dahil umano sa illegal na pangingisda. Ginalangan sa tulong po ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez ay nakalabas na o nakauwi na ng Puerto Princesa. Magandang umaga kay Ma'am Maribel Solomon Binyas. Magandang umaga at ganoon din kay Ma'am Gemma Tilano Bonales. Watching and listening from Barangay Babuyan. God bless po. At kay Ma'am Silvia Escobin Espada. Magandang umaga rin po. At kay Ma'am Mimi Silis. Bagamat sabi nga ni Ma'am Mimi, kahit hindi siya nakakapagpadala ng mensahe, siya nakikinig sa atin araw-araw. Alas 5:18 na ng umaga, abay pumalo na sa 18.13 trilyon piso yung pong utang ng Pilipinas. Yan ay noong katapusan ng buwan po ng Enero. Na base sa datos ng Bureau of Treasury mga kapuso, ang utang ng Pilipinas ay tumaas ng 11.2%
kumpara noong Enero 2025 na mayroon lamang na 16.31 trillion pesos. So ibig sabihin mga kapuso, tumataas ho ng 2.4% yung pong utang ho ng bansa kada buwan. Nahigitan na nito yung pong record high na 17.71 trillion pesos na utang ho ng ating pong pamahalaan noong December 2025. Ibig sabihin, mga kapuso, nadagdagan ng 426.15 billion pesos ang utang ng bansa sa pagtatapos po ng unang buwan ng 2026. Mantakin nyo, nadagdagan ng 426.15 billion pesos yung ang utang po ng Pilipinas sa unang buwan ng 2026. Subalit tiwala naman ng Bureau of Treasury na ang naturang level ay sustainable pa rin kahit mayroon pong mga hamon mula sa domestic at global landscape. Ano ho? Hindi pa rin naabot yung pong pinakasagad na full year borrowing program ng kasalukuyang administrasyon na aabot po sa 19.06 trillion pesos. So kahit yung sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina ay mayroon na hong utang. Yung mga binubuntis pa lang ng kanilang ina ng isang Pinay, isang buntis na Pilipina ay may utang na. Magandang umaga kay Mama Lileya Sulen, kaya bumiyad na sila. Pinabati ko dito yung mga anak ko na ang almusal, na nag-aalmusal kasi may pasok na sa school. Magandang umaga sa inyo, Alileya Sulen Kayabo. Yan po sa bayan po ng Cagayansillo, Barangay Santa Cruz, di ba? Dalawang minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. Punta na ho natin ang ilan sa mga nakalinya na ho natin balita. Ayun pong araw po ng Biyernes, mga kapuso. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para po sa iba pang balita, sa panayam ng Superradyo kay Municipal Social Welfare and Development Officer Filipina Natividad ng Bayan ng Magsaysay, Palawan, aniyang educational assistance ay para lamang dun sa mga mahihirap na estudyante ng Magsaysay. Mula ito sa pondo ng DSWD Mimaropa. Ang mga can-afford na pamilya ay hindi sila prioridad at ang cash relief assistance ay para sa mga naging biktima ng bagyong Tino. Ang about sa educational assistance po, ganito yon. Ang educational assistance po ay intended for the poor students ng bayan ng Magsaysay. Ito po ay pondo galing po sa DSWD Mimaropa. At ito po ay nag-reach out po ang aking staff sa bawat eskwelahan sa bayan ng Magsaysay, sa mainland man at sa isla. Ngayon po, yung mga can afford na mga pamilya ay hindi naman
siyempre priority na bibigyan natin ng educational assistance. And then when it comes to cash relief assistance, yung CRA na tinatawag, ito po yung biktima ng Tino na kung saan hindi lahat ay nakalista since si DSWD ay talagang may deadline after 48 hours ng pagdating ng Tino. Ang mga barangay na may kulang na listahan ay hindi na may kukonsidera para maihabol kung saan ang 11 million pesos na pondo ay para lamang mano sa educational assistance at ang mga nakalista para dito ay pinadala nila sa DSWD para sa name matching. Since ang mga barangay na yan at not only Imilod ay may mga kulang na listahan, yung mga pahabol nila ay hindi na yan makonsider. Bakit po sabi ninyo na hindi na makonsider ang lahat-lahat ng gusto nila na mailista? Kasi po ang pondo 11 million. Actually po, ang 11 million before the pagdating ni Tino, ito po ay intended only for educational assistance. Kaya nito, dumating yung Tino, nakalimit po itong 11 million. That's why, yung nasa educational assistance, talaga pong ang mga listahan na ito ay pinadala namin sa DSWD for the name matching. Sa paliwanag ko po, kasi before the interview ng mga tao na pupunta doon sa opisina dahil kami ay nagkaroon ng validation and assessment, pumunta sila sa opisina. And before the start ng interview, nagkakaroon ako ng briefer. Okay. Na pinapaliwanag ko saan galing ito, ano yung sistema nito. Kasi po ang pondo ay hindi po talaga kasya. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni Ma'am Filipina Natividad, ang Municipal Social Welfare Development Officer ng Pamahalang Bayan ng Magsaysay. Sa kaugnay na balita, pwede naman umanong tumungo sa kanilang opisina mga nagrereklamo at pwede rin silang tawagan sa numero ng kanilang opisina para sa kanilang concern o sa mga concern ng kanilang mga kababayan. Yan po sa Barangay Imilod, kaugnay sa sistema ng SACRA. Ang listahan nito ay galing sa barangay at ito ay mga biktima ng Tino. Kaya kung may pahabol sila ay hindi na pwede dahil dahil sa nakaraang taon, yung pong listahan abay after 48 hours makalipas ang bagyo ay wala silang naibigay na listahan. Kaya nga sabi ko sana kung yung tao na yan, pwede naman silang pumunta sa office dahil ang Barangay Imilod ay napakalapit sa amin. And aside from that, yung aming telepono ay open. Every time na magsulat ako, naka-ano po ito, naka-display ang numero ko sa office. Ibig sabihin, ito ay visible sa lahat, hindi tinatago ang telepono namin sa office. Kaya kung may concern po sila, not only Barangay Imilod, yung sa Imilod, ang inaano ko lang naman po doon sa tungkol sa sistema ng dyan SACRA, yung SACRA listahan po ay from barangay level. Barangay level po yan. Dahil yan po ay mga biktima po ng Tino. And now, kung sila ay may mga pahabol, since na yung listahan ng CRA ay last year pa po yan po ay hindi makakahabol yung mga pahabol nila. Na after 48 hours ng bagyo ay wala silang naibigay na mga listahan, which is not only Barangay Imilod ang magreklamo to listahan. Mga kapusong, inyo pong napakinggan, tinig pa rin ni Miss Filipina Natividad, ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng Bayan ng Magsaysay. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:28 na ho ng umaga. Sa naging panayam naman ng Superradyo kay Director Bart Abrera ng V-Farm Mimaropa, dumating na sa lungsod ng kanilang barko para maghatid ng fishery livelihood support sa mga taga-Palawan, partikular sa mga seaweed farmer na aabot sa 50 milyong piso ang halaga. Regular daw nilang itong programa bilang karagdagan sa mga nakalipas nilang suporta.
Hindi lang ito bisita, kundi itong multi-mission vessel ng BIPAR, ito ang ating pinakamalaking barko. May lulan ito na 15 million worth of fishery livelihood support para sa ating mga mangingisda, tatanim ng seaweeds dito sa ating lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay. So, ito po ay paano ipamamahagi siya, itong mga livelihood supplies po na ito? Lilinawin natin po, ito po ay additional lang. Yearly regular program natin ito kasi ang seaweed po ay isa sa 5 priority commodities ng BIPAR. So, ito po ay karagdagan sa mga year in year out na naibigay na nating mga suporta. Gusto mano nilang palakasin ng seaweed farming sa lalawigan ng Palawan dahil ito ang kanilang commodity strength kung saan sa ngayon ay tinatayo ang 4 na malalaking bodega ng seaweeds partikular sa bayan ng Quezon, Cagayancillo, Taytay at bayan ng Rojas. Gusto natin talagang palakasin ang seaweed dito sa ating lalawigan dahil yan po yung ating commodity strength. Katunayan, last year nga po, or ngayon, kasalukuyang tinatayo yung 4 na malalaking bodega ng seaweeds na kung saan ay ilalagak o i-store natin yung production ng ating mga nagtatanim ng seaweeds bago ibenta. Tinatayo ito sa Quezon, sa Cagayancillo, sa Taytay, sa Rojas. So itong mga farm implements na ito ay magagamit na karagdagan ng ating mga nagtatanim ng seaweeds para lalo pang tumaas ang production. Sir, Kasi ayaw natin maging white elephant itong mga warehouse natin. Talagang pupunuin natin ang quality. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ng tinig ni BIPAR Regional Director Bert Abrera sa naging panayam ng Super Radio. Mga kapuso, muling sumayin nyo ang isa pa hong edisyon ng ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 1. Inyo po ang tabayanan mga kapusong mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa sa kanilang inilabas na ulat kaninang alas 5 ng madaling araw, amihan pa rin ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. Samantala, easterlies naman ang nakaapekto sa iba pang nalalabing bahagi ng ating bansa. Bantay panahon. Ang buong Visayas, ang lalawigan ng Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, mahinang pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Ilagan Silangan na may banayad hanggang katamtamang alon sa karagatan. Bantay panahon. Alas 5:44 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, pinasok na Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Palawan Electric Cooperative na 10 megawatt magsisilbi manong backup at reserve kung sakasakali magkulang ng supply ng kuryente lalo na ngayong panahon ng tag-init. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita,
Paso! Magsisilbing backup at reserve ang 10 megawatt na Emergency Power Supply Agreement o EPSA na pinasok ng Palawan Electric Cooperative o Paleco. Ayon kay Ms. Maria Janelle Rebusada, tagapagsalita ng Paleco, gagamitin lamang ito kung kinakailangan sakaling magkulang ng supply ng kuryente lalo na ngayong panahon ng tag-init. Ani Rebusada, hindi hihigit sa piso ang magiging epekto nito sa power rate. Pagpapatupad umano ng mga estratehiya ang Paleco para masiguro magiging mababa lamang ang epekto sa bill ng bagong EPSA. Halimbawa umano nito ay patatakbuhin lamang ito kung talagang kulang ang supply, mataas ang demanda, sobra na sa 80 megawatt ang demand ng kuryente o may nasirang makina ng isang power provider. Hindi umano ito katulad ng nagdaang EPSA na maghapon at magdamag ang pagbibigay ng supply ng kuryente, bagkus ang gagamitin umano rito ay kung ilan lamang talaga ang kailangan. Samantala, base kasi sa forecasted demand ng Paleco para sa darating na panahon ng tag-init, maaring umabot ng hanggang 78.95 megawatt ang demand para sa darating na buwan. Ibig sabihin umano, magiging manipis o tanging 1.5 megawatt lamang matitirang reserve na supply para sa grid. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, kaso ng influenza-like illness sa Puerto Princesa umabot na sa mahigit 200 hanggang nitong buwan ng Pebrero. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreu. Meron pong karagdagang balita. Paso! Nakapagtala ang lungsod ng Puerto Princesa naglagpas sa 200 kaso ng influenza-like illness hanggang itong February 2026. Sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit, naitala ang kaso ng influenza-like illness sa 203. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay San Miguel na mayroong 31 kaso. Kasunod ang San Manuel na nakapagtala ng 21, na sinundan ng San Jose na may 20, Siksikan 17 at Bangkaw-Bangkaw na may 14 na kaso ng influenza-like illness. Samantala, 138% na mataas ang naitalang kaso kumpara sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon na mayroon lamang 85. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga mga kapuso. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Kayo po ay patuloy pong nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, nagsagawa ng project site visit and learning session ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa sa mga barangay ng Che at Quezon sa Busuanga, Palawan bilang bahagi ng World Bank Implementation Support Mission para sa Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, Converging Nutrition Efforts for Our Children's Tomorrow. Layunin ang aktibidad na makita ang kalagayan ng mga komunidad bilang mga tagbanwa IP communities at palakasin ang ugnayan ng mga katuwang na ahensya upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan at nutrisyon sa lugar. Sa pamagitan ng patuloy na koordinasyon at pakikipagtulungan, pinatitibay ang sama-samang pagkilos upang mas maging angkop, inklusibo at epektibo ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan at pangkalusugan sa mga komunidad ng mga katutubo sa bayan ng Busuanga, Palawan. Alas 5:49 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga tricycle, maaari na raw hong tumawid sa Rizal Avenue mula sa Baltan Street patungong Fernandez Street
at sa harap ng Provincial Capitol patungong Lagan Street mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Mayroon pong karagdagang balita. Paso! Maaari nang makatawid sa Rizal Avenue ang mga tricycle mula sa corner ng P. Vicente Street o Baltan Street patungo sa Fernandez Street at vice versa at mula Fernandez Street sa harap ng Provincial Capitol patungo naman ng Lagan Street at vice versa. Ito ay sabisa na rin ng ordinansa na iniakda ni Vice Mayor Peter Jimbo Maristela na ganap nang ipinatutupad sa lungsod ng Puerto Princesa. Maliban lamang sa mga oras ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Base naman sa kailingan ng City Traffic Management Office o CTMO na itinuturing ang mga nabanggit na oras bilang rush hour kung saan dagsa ang mga sasakyan. Paliwanag ni Vice Mayor Maristela, lubha raw malayo ang iniikutan ng mga tricycle driver maging ng mga pasahero sa dating ruta. Ako, si Wilmar Abreja, GB Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, isang lalaki arestado sa drug bypass operation sa Barangay San Manuel. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Arestado ang isang lalaki matapos mabilhan ng pinagbabawal droga sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay San Manuel sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang inaresto ay isang 19 anyos na lalaki na residente ng Purok Mainit, Barangay Santa Lourdes sa lungsod, kung saan sa naturang operasyon ay nabilan nito ng isang pakete ng ipinagbabawal na droga sa halagang 1,000 piso. Samantala ng kapkapan ng naturang na aresto ay nakunan pa ito na isang pagpakete ng paniniwalaan ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya na ang nabagit na aresto para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga mga kapuso. Ay hoy, patuloy pa rin po ang nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Nakipagpulong si First District Representative Rosalie Salvami sa mga matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa rehiyon ng Mimaropa. Ugnay sa mga sira na infrastruktura sa kanyang nasasakupan sa unang distrito ng Palawan. Nakausap ng kongresista si DPWH sa Mimaropa Regional Director Engineer Oscar de la Cruz. Naging sentro ng kanilang pag-uusap ang kahilingan ng kongresista na humingi ito ng tulong at suporta para sa agarang konstruksyon ng 4 na tulay na nasira sa kanyang distrito dulot ng nakalipas na bagyo. Ito ang Bukana Bridge sa Barangay Bukana sa El Nido, Palawan, Sandoval Bridge sa Barangay Sandoval sa Taytay, Palawan, Sandoval Bridge sa Barangay Sandoval sa Rojas, at ang Karamay Bridge sa Barangay Karamay sa Bayan ng Rojas, Palawan. Ang mga naturang tulay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa kalakalan, kabuhayan, paglago ng ekonomiya, kaunlaran ng turismo at nag-uugnay sa mga residente nito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad na lamang ng pagdadala ng kanilang mga lokal na produkto at sa kabilang barangay patungong merkado at karating na mga barangay, mga tulay na magpapadali ng transaksyon, lalo't higit sa paghahatid ng mga mahalagang serbisyo ng ating pamahalaan. Kaugnay nito ay tinalakay din ng mampapatas ang kahalagahan ng kanyang panukalang paglalagay ng mga solar street lights sa mga national roads at mga tulay sa unang distrito ng Palawan. Bilang tugon sa tumataas na bilang na aksidenteng na itatala sa mga madidilim na bahagi ng kalsada na wala pang ilaw at nang sa gayon ay mabawasan ang mga alalahanin sa paglalakbay, magkakaroon ng mas ligtas at maayos na biyahe ang mga mamamayan at ang ating mga turistang bisita sa lalawigan ng Palawan.
Alas 5:55 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin ang isa pang balita mula kay Super Kenneth Calumres. Wanted person sa kasong grave coercion at kidnapping o serious illegal detention, arestado ng mga otoridad sa bayan ng Balabac. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Arestado ng mga otoridad sa bayan ng Balabac, Palawan ang isang pinaghahanap na batas na may kinakalap na kasong grave coercion at kidnapping o serious illegal detention. Ang inaresto ay isang 45 anyos na lalaki na residente ng nabanggit na lugar. Ito ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na may inilaang piyansa na 36,000 pesos para sa kasong grave coercion at wala namang inilaang piyansa para naman sa kidnapping o serious illegal detention. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng himpilan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, sa naging panayam ng Super Radio kay Konsehal Elgin Robert Damasco, kaugnay sa pag-uwi ng 22 mangingisdang Palawenyo na nahuli sa bansang Malaysia. Anialiban dito may 3 pang Palawenyo na na-deport. Ang kasama nilang dumating at 5 nanggaling sa Hulo at Zamboanga, Sibugay sa pamagitan naman ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Ay, opo, at kagabi nga po, sinundo namin ni Congressman Jose Chavez Alvarez, yun pong ating mga kababayan, 22 na mga mangingisda mula sa bayan ng Rizal at tatlo, yun pong na-deport na mga kababayan natin na taga Southern Palawan din. Mag-ama, magkapatid yung dalawa, tapos yung tatay nila, na-deport, isinama na rin. At yung 5 nanggaling naman sa Ulo at sa Zamboanga, Sibugay. So isinama na rin yon ng Philippine Embassy na makauwi kagabi dito sa ating bansa. At yun nga po, alam naman po natin na talagang si Congressman GCA ang nag-asikaso para ma-release ka agad-agad. Dahil kung walang intervention na ginawa si Congressman GCA, marahil hanggang ngayon ay nakakulong pa rin yung ating mga kababayang mangingisda doon sa bayan, doon sa Malaysia. Alam naman po natin kung gaano ka-stricto, no? Yung Malaysian government tungkol sa mga ganyan, yung mga illegal alien o mga illegal entrance sa bansa nila. Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ng tinig. Dito pong si Konsehal Elgin Robert Damasco. Sa kaugnay na balita, sa pakiusap umano ni Congressman GCA sa Malaysian government, ay nakauwi ang bang ito dahil may pangyayari rin umano noon na may Malaysian fisherman na nahuli sa bahagi ng Balabac. Pero imbes na ikulong ay pinabalik na lamang ito ni Congressman GCA nung siya'y gobernador pa ng Palawan. So napakiusapan ni Congressman GCA yung Malaysian government kasi meron palang pangyayari noon nung siya ay gobernador na meron ding mga Malaysian fishermen na nahuli ng Philippine authorities dyan din sa bahagi ng Balabac, nakapasok din sa ating teritoryo. Pero imbis na ikulong at kasuhan, pinabalik na lang, pinauwi, no? Pinauwi na lang, tinulungan ni former governor now Congressman GCA na makabalik sa Malaysia. Okay. So yun ang nag-udyok din sa Malaysian government na i-reciprocate yung ginawang act of goodwill na yon ni Congressman GCA dito sa mga mangingisda. Kaya hindi rin sila nakahindi doon sa pakiusap ni Congressman GCA na pagbigyang makauwi itong mga mangingisda na mula sa Rizal, Palawan. So yun ang nangyari. So kagabi,
sinundo namin ni Congressman GCA, tuwang-tuwa nga po yung ating mga kababayan, sabi nila, kala nila yun ang katapusan nila. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan, tinig pa rin dito pong si Konsihal Elgin Robert Damasco. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 8 o alas 6:08 na ng umaga, mga kapuso. Balik po tayo sa ating pong mga balita. Yan nga pala sa mga nagtatanong kung kumusta na yung pong pagtutok ng ating pong PNP doon po sa insidente ng pagpatay sa isang empleyado ng paliparan ng lungsod. Wala pa hong inilalabas na panibagong report yung pong Task Force Infante. No? Pero yung suspect na nakuha nila nung una, pinakawalan dahil inaantay pa, mga kapuso, paglabas ng mandamiento de arresto. Abangan na lang ho natin kung paglabas po ng warrant of arrest ay mayroon pa hong iba pang sangkot sa insidente na yan ng pagpatay kay Joanna Infante. Dahil regular filing na yung nangyari. Dahil yung investigador, mga kapuso, ay mismo nagkasakit. Unconscious sa ospital nung nakarang araw, mga kapuso, dahil nagisingan na lang ng mga kaanak, na humihilik ho ng kakaiba raw ho yung tunog, At nung gisingin, hindi na ho magising. Hanggang sa sinugod na lang ho sa ospital. Alas 6:09 na ho ng umaga, mga kapuso. Samantala, si Mapanga balita, mga kaibigan. Sa naging panayam naman ng Super Radio kay Director Bart Abrera ng VFAR Mimaropa, may nakalaan din naman ng tulong sa mga mangingisda. Antay-antay lamang daw ho dahil may proseso silang ginagawa at kino-coordinate naman ito sa mga local government unit. Pero dapat nakarehistro ang isang mangingisda, mga kapuso. Tama po, ito po yung kalimitan or talagang ginagamit sa pagtatanim ng seaweeds. Lubid po yan, mga tatlong klaseng lubid. May pamundo, may parang bahayan, may katalian. Then kasama na po yung tying straw, yung straw na pantali. Ito po yung soap twine na para tumatagal sa dagat, sa tubig, at para maganda rin yung kapit doon sa seaweed. Mga kapuso, balikan ko natin yung pong naging pahayag dito pong si Director Bart Abrera. May kaugnayan ho, mga kapuso, na mayroon din palang aantayin. Yung iba pang mga mangingisda bukod doon sa mga nagtatanim ho ng seaweeds. Balikan natin, mga kapuso. Antay-antay lang yung ating mga magkakawil, lalo na ang suporta natin sa ating mga mangingisda. Doon naman talaga sa mga, sabihin natin, municipal fisher po, yung sa mga maliliit. So, yan naman po ay doon na ang yung yung kanang ayuda or itong mga material kuha natin na ibinibigay sa ating mga fisher folk ay hindi naman bottomless. Pero may proseso po tayo. Actually, hindi rin nga, kino-coordinate natin ito sa ating mga LGU, sa province, sa city, sa munisipyo, na yung mga nabigyan ng una ay wag na naman. Ito naman mga susunod. Okay. Saka kasamang John Fred, ganito pa ang kuha natin, kriteria natin yan. Dapat nakarehistro na mangingisda. Ay kasi kung minsan nagrereklamo, hindi naman nakarehistro. So yan ang sinasabi ko palagi, magparehistro sa ating municipal agriculturist. May ID ka na ikaw talaga ay totoong mangingisda, magtatambalang. Mga kapuso, si Director Bart Abrera ng VFAR Mimaropa.
So importante ho yung pagpaparehistro doon po sa mga municipal agriculturist office. Ano ho? Patunay na nagtatanim ng seaweeds at isang mga ngawil o mangingisda. Ano ho? Samantala sa kaugnay pa rin hong balita mga kapuso, kung saan ang mga ibibigay nilang tulong sa mga seaweeds farmer. Sa ngayon ay karagdagan tulong na lamang dahil marami na silang naibigay tulad ng pantanim. Na ngayon ay binago nila dahil sa halip na ibili ng similya ay ibili na lang ng mga gamit. Opo, ito po ay karagdagan na lang. Marami na tayong naibigay na mga ganito ring mga klase ng supplies at even nga yung pantanim, yung similya. Pero ngayon, binago na natin kasama ng John Fred, ang similya ay parang kuha na yun ng seaweed farmer. Tayan niya na. Oho. Tayan niya na, okay. Kasi para sa halip na ibili ng bipar ng similya, ibili na lang ng lubid, mga palutang na ganyan para mas marami ang ating nabigyan. Kasi kuminsan, ang seaweed farmer, yung ani niya, itutuyo niya lahat, ibibenta. Total, ang bipar, mamimigay na naman ng similya. Hintayin lang natin ng similya. So, binago ko na ngayon. Ang ibibigay ko yung mga lubid na lang. Ang similya, tayan nyo na. Okay? So, ganun po. Samantala sa kaugnay parehong balita kung saan apat na bodega ng seaweeds ang tinatayo sa ngayon sa bayan ng Quezon, sa Rojas, sa Taytay at bayan ng Cagayancillo na paglalagyan ng mga maaani na seaweeds. Kaya sa ngayon ay nadagdagan sila ng gamit upang maraming maitanim na seaweeds, mga kapuso. Ito ay sa munisipyo ng Quezon, munisipyo ng Rojas, Taytay, Cagayancillo. Malalaking bodega ito. So, diyan natin ilalagay yung maaani na seaweeds. Kaya nga ito, dinadagdagan na naman natin yung mga gamit para marami tayong matanim, maani. Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Director Bart Abrera ng VFAR Mimaropa. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Sa kaugnay pa rin hong balita, ang kahalagahan umano nito kung may nakaimbak na ng magandang kalidad ng seaweed sa bodega. Sa halip na ang buyer ay bibili ng nasa 50 piso, ay pwede na niyang kunin ng 55 pesos. Dahil na proseso na at hindi mababarat ng buyer ang mga farmer, mga kapuso. Ang kahalagahan pa nito, kasamang John Fred, sa ating mga tagapakinig, yung pag na-imbak na dyan yung magandang klase ng seaweed, hindi na ulanan. Yung talagang sabihin natin, quality. Kung sa palay pa, talagang maganda ang quality. Naka-imbak dyan, halimbawa mga 50 toneladas. Ang manliligaw dyan, ang manliligaw yung trader, yung buyer. Sa halip na kung ang buyer maglilibot-libot lang doon 1 tonelada, 500 kilos, bibiliin niya lang halimbawa ng mga 50 pesos. Kung dyan sa bodega, pwede niyang kunin ng mga 55. Ayun. Dahil, na-consolidate na naipon na So, hindi mababarat ng trader yung ating mga seaweed farmer. May maganda pala yun, Maganda dahil protection na rin, sa ating po mga seaweed farmers. Dahil magkakaroon ng mas magandang kalidad yung kanilang agar-agar at maibebenta ng mas mataas ang presyo dahil alam niyo naman mga trader na yan, dumarayo sa Palawan. Sa halip na makuha ng 50 pesos o 55 pesos, binabarat na yung mga seaweed farmers natin sa Palawan. Napakahalaga mga kapuso ng ating po mga agar-agar sa Palawan dahil umaabot pala ng bilyon yan. Mga kapuso, yung pong kabuuan na produksyon natin dito po sa ating pong lalawigan. Samantala, ipagkakaloob sa mga organized group ang mga bodega kung saan ang mga ayuda nila na binigay ay hindi sapat.
Hindi sapat kaya nais sana nila ay organized group para lahat ay makatikim. Pero asahan ito ang 50 million. Asahan na ito ay 50 million worth at sa ibang parte ng Pilipinas ay wala akong ganitong proyekto. At yan naman, yung mga bodega na yan, ipapagkaloob natin yan sa mga organized group. Organized group. Kahit nga itong kasamang John Fred, itong ating mga ayuda na ito, talagang hindi sapat yan. Kaya yung priority natin sana, yung organized group. When you say organized group, yung grupo, association, or cooperative. Para lahat sila makatikim. So, pero po, asahan nyo po, ito po ay 15 million worth. Ang ibang probinsya ng Mimaropa, walang ganito. Ang ibang parte ng Pilipinas, walang ganito. Mantakin nyo isang barko, dinala natin yan. Marami na pong magagawa yan. Kaya, malaking tulong na ito sa ating lalawigan. Napakaswerte ng Palawan. Samantala mga kapuso, sa kaugnay pa rin hong balita, ang mga mangangawil, nagbabangos, nagtitilapia ay may mga ayudang nakahanda. Mag-antay-antay lang umano pero dapat sila ay nakarehistro na mga mangingisda. Yung mga mangangawil, yung mga may mga nagbabangos, nagtitilapia, may mga ayuda tayong darating pa diyan. Kuwan lang po kayo. Antay lang po. Pero dapat gawin nila, magparehistro sila, no po, Director, Sir? Tama po 'yun. Maraming salamat sa inyong suporta sa John Fred Jamie Palawan. Ay ulit-ulitin natin, magparehistro para ay kung panahon ng eleksyon, pag hindi ka rehistradong butante, hindi ka makaboto. Ay kami nga, mabuti nga, hindi ka rehistrong mangingisda, nabibigyan ka pa. Pero kailangan talagang parehistro po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ang Regional Director ng BIFAR Mimaropa, Bert Abrera. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, ang mga karga umano ng barko ay 3 klase ng lubid na ginagamit na tali sa seaweeds, mga floaters na plastic dahil ang ginagamit ng ilan ay mga plastic bottles lang na gusto na nilang palitan, mga kapuso. Tama po, ito po yung kalimitan or talagang ginagamit sa pagtatanim ng seaweeds. Lubid po yan, mga 3 klaseng lubid. May pamundo, may parang bahayan, may tatalian. Then kasama na po yung tying straw, yung straw na pantali. Ito po yung soap twine na para tumatagal sa dagat, sa tubig, at para maganda rin yung kapit doon sa seedling ng seaweeds. At karagdagan po dito, may floaters pa po dito na kulay orange yung plastic. Kasi dahan-dahan na rin natin pong ini-introduce yung ganito, lalo na alam natin yung Palawan ay tourism hub tayo, tourism area. Minsan po ay nakikita natin dyan mga pasyon ng mineral water, pasyon ng mga soft drink, kung ano-ano, mga scrap na styro. Doon na hindi po natin kayang palitan yan lahat, pero dinadahan-dahan natin para ang sit-up ng seaweed bar, makikita natin kulay orange, parang itself magiging tourist attraction. Hindi eyesore, malinis sa mata, yun long lasting. So, ito po yung mga suporta natin ginagawa. Kasi pangit tingnan kung nagkalat ng mga styrofoam at plastic, parang naglutangan ng mga basura sa dagat, ano ho? Samantala mga kapuso, yung binabanggit nga pala ni Director Bert Abrera, yung nakarehistro, hindi ho nakarehistro bilang isang butante, nakarehistro bilang isang mangingisda o mananambalang, ano ho? O yung nagtatanim ho ng agar-agar, ibig sabihin ho, kailangan yung magparehistro doon sa tanggapan ng inyong pong Municipal Agriculture's Office.
mamaya gamitin na naman ang hindi ka nakarehistro eh. Hindi ka butante. Hindi ho ganon. Nakarehistro bilang mangingisda. Gamitin na naman ni Kapit. Hindi ka nakarehistro. Hindi ka butante dito. Hindi ho ganon. Samantala mga kapuso sa kaugnay pa rin home balita, dati kasi seedlings lang binibigay nila sa ngayon ay may mga farm implements na ibibigay nila. Bilang counterpart ng mga farmers ang seedlings at ang strategy nilang gagawin ay wala nang gastusin ng VFAR patungo sa mga munisipyo kundi makikipag-ugnayan sila sa mga local government unit para ang mga truck ng LGU yun ako maghahakot mga kapuso. Actually nga po, itong mga materials na ng mga farm implements, nire-reduce na natin yung, noon kasi ang binibigay namin lang yung mga seedling. Bili-bili tayo ng seedling, ibibigay doon. So ang sinasabi natin, ang seedling ngayon ay counterpart na ng ating mga farmers. Mahala na kayo sa seedling. Itong mga farm implements na binibili natin, ito na yung ibibigay ng BIFAR. Para hindi na tayo magbili ng seedling, ibibili natin seedling, ibibili na lang ng farm inputs na ito, mas marami tayong mabibigyan. Saka yung isa pang strategy natin gagawin dito, after po na ma-determine natin yung mga beneficiary by munisipyo, sabi ko nga, wala nang gagastusin dito ang BIFAR pag-haul papuntang munisipyo. Kakausapin natin si Mayor, yung municipal engineer, yung municipal agriculturist, bakas-bakas na tayo, yung kanilang truck maghakot dito, yung kanilang utility, para wala na tayong hire ng mga truck dalhin doon. Yung i-hire natin, ibili na naman natin ng seaweed farm implements, marami tayong mabibigyan. So, ganun po yun. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni Director Bert Abrera ng BIFAR Mimaropa. Kontakin nyo, maging yung pong pinakamataas na opisyal ng BIFAR. Bumisita ho sa atin dito po sa Palawan kahapon. Yung kanilang National Director, mga kapuso. Maswerte ho tayo, lalo na ito palang programang ito ay dito lang sa Palawan. Yung ibang probinsya sa Mimaropa, wala akong ganitong mga natanggap na tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Yung mga floaters na yan, yung lubid, para hindi naman ako masakit sa mata. Sabi nga ni Director, kung dati mga plastic bottles lang ng mineral water, ngayon ay mga orange na ho na floater. Magiging maganda na ho tingnan, mga kapuso. Samantala mga kaibigan, tayo ay nakikipag-ugnayan na sa DOST Pag-asa Puerto Princesa. Nasa linya ho natin si Sir Nestor Ignan ng Pag-asa. I-update muna ho tayo. Ilagay po ng ating pong panahon. Sir Nestor, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang pagtayo natin lagay na panahon ngayong araw ng Biyernes. Marso sa East. Northeast monsoon o hangamihan ang nakaka-apekto dito sa extreme northern Luzon at easterlies naman ang nakaka-apekto dito sa natitirang bahagi ng bansa kasama ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Asapan natin dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan magiging medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot yan ng easterlies. So, expect po natin magandang panahon sa buong araw. Medyo partly cloudy lang sa umaga. Then medyo maaraw po ang ating hapon at may mga maliliit na tsansa lamang po ng mga isolated localized thunderstorms lalo na sa mga matataas na lugar o mga kabundukan. Sa lagay ng ating hangin, nasa light to moderate lamang po ang ating hangin. Safe pong maglega ating mga kababayan dahil wala naman po tayo nakataas na gale warning. Sa lagay naman ng temperatura, expect po natin ang pinakamababa ay abot ng 24 degrees Celsius, pinakamataas naman 33 degrees Celsius. Sumikat po ang araw kanina ng 6:16 ng umaga. Lulubog po mamaya 6:15 ng hapon or gabi.
Ang ating oras ng mga tides po, high tide po mamaya 12:15 p.m. nasa 1.31 meters po. Low tide naman ng 6:25 p.m. nasa 0.41 meters. Mula po sa Pag-asa Puerto Princesa, tapos sa Nestor Ignat, direktang Matulan. Sir Nestor, nasa ilan ba yung heat index natin sa Puerto Princesa ngayon? Yung araw ng Biyernes? Ngayong araw na heat index, actually wala pa ako nakalculate dito, no? Pero expect ko natin nasa 37 to 38 degrees Celsius po ang ating heat index today. Okay. Yung Coron ang nasa 42 degrees, ano ha? Okay. Maraming salamat, Sir Nestor, sa inyo diyan sa Pag-asa. Maraming po, magandang umaga po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Nestor Ignan ng DOST Pag-asa Station. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Pag-asa. Ingat na lang sa ating pong mga kababayan. Lagi ho nating pinapaalala, lalo na sa matinding init ho ng panahon, mag-ingat po yung mga nakatatanda ho natin na mga kababayan at yung mga may iniindang karamdaman, yung mga mahihina ho yung resistensya. Dahil napakainit na ng panahon. Mantakin nyo, unang linggo pa lang ng Marso. Yung init na. Nakapagtala na ho yung Palawan, pinakamainit na o yung pinakamataas na heat index na naitala. Ngayon po 2026 mga kapuso ay yung bayan po ng Coron. So ngayon, asahan pa rin po na ganon yung magiging temperatura o yung heat index dyan po sa bayan na yan ng Palawan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ho ng Biyernes, Marso 6, 2026. Kami po ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, si Super Rodel Guzman, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod po sa bayan. Buong puso kami para po sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.